Shalom, Bukir Tub, natong tanan, welcome sa ating programa sa Daily Bread. At magandang umaga sa ating mga kapatiran, sa buong Tura community, sa buong Visayas, Mindanao at sa ibang bansa ating mga kapatiran. Magandang umaga po sa ating lahat. Dito na po tayo sa Exodus chapter 40. Ito na po yung the huling chapter ng Exodus. Hipo. Exodus chapter 40 verse 1. Sinabi ni Yahweh kay Moses, sa unang araw ng unang buwan, itayo mo ang tabernakulo ng tuldang tipanan. Ilagay mo sa loob nito ang kaban ng tipan at tabingan mo. Ipasok mo ang mesa at ipatong mo roon ang kagamitan niyon. Ipasok mo rin ang ilawan at iayos ang mga ilaw. Ang altar na gintong sunugan ng insenso ay ilagay mo sa tapat ng kaban ng tipan at kabitan mo ng tabing ang pintuan nito. Ang altar namang sunugan ng mga handog ay ilagay mo sa harap ng tabernakulo ng tuldang tipanan. Ilagay mo naman sa gitna ng altar at ng tulda ang palanggana at lagyan mo ng tubig. Pagkatapos, paligiran mo ng tabing ang bulwagan at ikabit ang tabing ng pintuan nito. Pagkatapos, kunin mo ang mga langis na pantalaga at buhusan mo nito ang buong tulda at ang lahat ng kagamitan doon upang maging sagrado. Gayon din, ang gawin mo sa lahat ng kagamitan doon upang maging banal. Ito rin ang gawin mo sa altar na sunugan ng mga handog at ng mga kasangkapan nito upang maging ganap na sagrado. Pahiran mo ng langis ang palanggana at ang puto at patungan nito upang maging banal din. Okay. So, ang instruction ng Elohim dito, sa unang araw, sa unang buwan, ipatatayo yung tulda sa mga Israelita. So, ito po, isa sa napakagandang punto dito ay sa pagpatayo ng tulda ng Elohim ay may appointed time siyang itinuro upang itayo at hindi pinag-aanuhan nila ni Moses na sila mismo ang tumayo kahit anong araw, kundi ang Elohim mismo. Kaya sa instruction ng Elohim, simula nung una na gawin nila ang tulda, kung paano nila gawin, hanggang sa mga kagamitan sa loob ng tulda, kung paano ang arrangement nito, ay galing mula lahat sa Elohim. At wala ni isa man ay kalooban nila ni Moses. Kaya ang lahat po ng mga arrangement, masasabi nating perfect yun dahil ang Elohim ang gumawa ng arrangement. At napakaayos. At dito sa araw na ito, ang lahat ng kagamitan ay blessing yan? Yung bihuga nila. Ug sa Katoliko pag ibititahan, ginawa nilang consecrate. Consecrate. Sa English. Oo. Sa araw na ito at dito naging masasabi nating final na. At nung nakaraang mga chapter nabasa natin na natapos na daw ang paggawa. Kaya dito yung arrangement na sa loob ng tabernakulo ang mga kagamitan. So continue pa tayo. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay dalhin mo sa pintuan ng tuldang tipanan at dooy maghugas ayon sa ritual. Pagkatapos, isuot mo kay Aaron ang banal na kasuotan at pahiran mo siya ng langis. Sa ganitong paraan mo siya itatalaga sa akin at siya'y maglilingkod sa akin bilang pari. Palapitin mo rin ang kanyang mga anak at isuot mo sa kanila ang mahabang panloob na kasuutan. Pahiran mo sila
ng langis tulad ng ginawa mo sa kanilang ama upang makapaglingkod sila sa akin bilang mga pare. Dahil sa pagkapahid mo sa kanila ng langis, mananatili silang mga pare habang buhay. Ginawa ni Moses ang lahat ayon sa inuutos ni Aba. Kaya ang tabernakulo itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Okay. So, dito, may naalala lang ako ba nung mga practices ng ating mga ninuno o masasabi natin atong mga katigulangan sa una na may practices sila na kapag gumawa ng mga bahay ay may parang paswerte na gagawin ito kapag new moon, Unang araw, unang araw ng buwan. Yung mo talaga, yun ang, yun ang mga kultura or sabihin na natin mga paniniwala. O may paniniwala at ang paniniwalang ito ay wala sa ibang mga bansa. Masasabi natin dito lang sa atin kaya masasabi natin marami tayong mga paniniwala na ngayon ay hindi na gaanong pinapahalagahan o naging mga pilosopo ng mga tao Wala nang gaanong paniniwala ng mga practices ng ating mga ninuno noon. Wala naman, usap may connections buwan. Ganyan ang mga... Sabihin man na, bakit ba hindi mabubuhay? Kasi ang naging kaugalian ng ating mga ninuno, mga magulang natin, mga 80s, way back 80s, yung mga kaugalian noon is sabihin talaga pag nagtatanim, itanim yung saging tuwing subang, yung new moon or full moon. Kasi yun ang mga nakaugalian. Pero sabihin ng mga bagong na ngayon, mga agriculturist na henerasyon, wala na yan. Ano yan walang connection ng buwan. Patotoo lang yan, anong superstitious belief. Yun ang sabi. Kaya, unti-unting natabunan ang kultura ng ating mga ninuno, yung mga magulang, sa modernong pamamaraan na sumisibol sa ating henerasyon ngayon. At sa unang instruction ng Elohim doon sa verse 1 na binasa natin kanina, sinabi na sa unang bulan ipatayo yung tulda. So ibig sabihin pag-instruct ng Elohim noon na hindi pa dumating yung unang araw ng buwan. At dito sa verse 17, ito na yung kaganapan sa unang araw ng buwan. Itinayo nila ang tulda So ibig sabihin kung ang buwan ay lumitaw at lilitaw ito sa gabi dahil ang buwan, kaugalian ng mga Israelita, primitive way, tinitignan yung buwan. So lumitaw ang buwan at klarado sa instruction ng Elohim dito sa unang araw ipatayo. So yung kinabukasan ng paglitaw ng buwan, for example, lumitaw ang buwan ngayong hapon, ngayong gabi. So kinabukasan, yun ang unang araw at doon ipinatayo nila ni Moses yung tulda. Ito yung magiging isang matibay rin na basihan na ang pagbibilang or paghahanap ng pag sinabing sa unang araw ng buwan, yung pag may nagkaganong instruction, hindi ibig sabihin na, example, ngayon, lumitaw nga sabi mo, lumitaw yung buwan, ngayong hapon pa lilitaw. Buwan nga yung basihan Simple, gawin mo ngayon. Hindi mo alam, mamaya pa lilitaw yung buwan. So, ang sinabi, unang araw, imposible rin na pagkasapit ng gabi, ay gagawin, ipapatayo na nila ni Moises. Madilim. So, araw ang hinahanap. So, automatically, mauunawaan natin yan na ang unang araw is kinabukasan. Kung lumitaw ang buwan sa hapon, ang unang araw po niyan ay bukas po. Yun po, ano na yan. At, kung ating mapapansin dito sa time na to ay nagsasabi dito sa verse 17 16 na ang tabernakulo itatayo nila sa unang araw ng buwan. At ito yung pangalawang taon nung sila ay umalis sa Ehipto. Kaya ating mamimeasure dito kung ilang
panahon ba ang na inakumpleto nila yung mga instruction ng Elohim. Kung ating babantayan, galing sila sa Egypt, 3 months, isamaris lang natin, based sa ating naalala. 3 months, tapos pinatawag sila sa Sinai, tapos si Moses, nag-fast ng 40 days. Pagbalik, nagkaloko-loko yung mga Israelita doon sa baba, masamba ng Diyos-Diyosan, akyat ulit 40 days. So, masasabi natin nasa mga 6 months, tapos kung titingnan natin, nasa mga 1 taon kalahati bago nila na gawa ang gawain na instruction ng mga tabernakulo ng tulda, yung mga lahat ng bagay. So, estimated 1 year to 2 years, o mga 1 year mahigit, so ganun, mga 1.5 year ang estimated natin na nagawa nila or natapos nila yung paggawa ng mga tulda na mabilis. So, tuloy po tayo. Verse 16, ginawa ni Moses ang lahat ng ayon sa inuutos ni Abba. Kaya ang tabernakulo'y itinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng 2nd taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Okay. Yun na, ito na nga 2 taon. So, yung estimate natin, mga 1.5 year. Si Moses ang nagtayo ng tabernakulo. Inilagay niya ang mga tungtungan nito. Itinayo ang mga balangkas. Isinuot sa mga argolya, mga pahalang na balangkas, at itinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng luna ang ibabaw nito at inatipan tulad ng inuutos ni Abba. Inilagay niya sa loob ng kaban ng tipan ang mga tapyas na batong kinasusulatan ng mga utos. Inisuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at ipinatong ang luklukan ng awak. Ipinasok niya sa tulda ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ni Abba. Ang misa ay inilagay niya sa loob ng tulda ng tipanan sa may gawing hilaga ng tabernakulo. Sa labas ng tabing tulad ng utos ni Abba, ipinatong niya sa mesa ang tinapay na panghandog. Inilagay niya ang ilawan sa loob ng tuldang tipanan sa gawing timog ng tabernakulo sa tapat ng misa at inayos ang mga ilaw tulad ng inuutos ni Abba. Inilagay niya sa loob ng tuldang tipanan ang altar na ginto sa harap ng tabing. Dito niya sinunog ang mabangong insenso tulad ng utos sa kanya ni Abba. Ikinabit niya ang tabing sa pintuan ng tabernakulo. Ang altar na sunugan ng mga handog ay inilagay niya sa harap ng pintuan ng tuldang tipanan at dito niya inialay ang mga handog na sinusunog at ang mga handog na pagkaing butil tulad ng utos ni Abba. Inilagay niya ang palanggana sa pagitan ng tuldang tipanan at ng altar. At ito'y nilagyan ng tubig. Doon naghuhugas ng paa at kamay sina Moses, Aaron at ang kanyang mga anak. Tuwing papasok sila sa tuldang tipanan o lalapit sa altar, naghuhugas sila tulad ng inuutos ni Abba kay Moses. Pinaligiran niya ng tabing ang tulda at ang altar. Tinabingan din niya ang pintuan ng bulwagan. Natapos ni Moses ang lahat ng ipinagawa sa kanya. Amen. So, ito po ang yung mga arrangement na ipinagawa ng Elohim sa loob ng tulda
na tagbuanan. So, maraming mga nagsasabi na yung Torah daw o itong binabasa natin ngayon ay hindi na daw ito importante. Yung masasabi natin wala na daw, hindi na daw mahalaga dahil hindi na daw nag-i-exist o wala na daw, masasabi nila na walang connection sa ating application daw. Pero ito po, ang mga nasasabi dito ng Elohim, mahalaga po ito na ating mapag-aralan dahil kahit masasabi na natin na hindi ito na ma-apply natin o wala na ito, hindi na nag-exist ito, pero marami po tayong makukuha dito na mga aral. Dahil for example na lang, yung kulay na ibinigay ng Elohim na makukuha natin na dahil maraming mga lumilitaw na mga doktrina na bawal ang ganito, bawal ang ganyang kulay, at dito natin makukuha sa Torah na mababasa natin na okay lang pala. So, kahit masasabi natin na yung dito, yung instruction ng Elohim ay hindi na nag-exist sa tulda o sa templo ngayon, ngunit ito ay sumasalamin sa mga hinaharap na mga bagay. Katulad na lang dito ng paggawa nila ng mga hunaw sila? Nawanan. Oh, hunawanan. Ano yun sa Tagalog? Ah, Hugasan nila Hugasan. ng kamay. So, dito, may instruction ng Elohim dito na bago pumasok, kailangan maghugas ng kamay. At sa palagay ko, dito din gumawa ng mga doktrina ang mga iba't ibang mga reliyon at kahit mga pareseo na kahit ang pagkain na hindi paghugas ng kamay ay nagkasala na. Dahil sa batas ng Elohim na may batas yan na kapag pumasok ka sa Holy of Holies o sa banal na lugar, kailangan mo maghugas ng kamay. So, ang lahat ng ito ay sistema ng Elohim ng kaparaanan niya ng mga pagsamba upang may respeto ang kanyang kabanalan. Kaya nasubrahan yung mga ibang mga relihiyon o masasabi nating ibang mga sekta na kahit ang pinapa-apply lang ay doon lang sa templo at kahit sa labas, ginagawa na nila ito na batas. So, gaya ng sinabi ko kanina na yung mga parasi gumawa ng mga batas na ginagamit kuno nila ang Torah pero sa ibang paraan nila ina-apply. Kaya ang mga tao ay ito ang ginawa ng Elohim o ng ating Misaya ng kahulugan o tamang kahulugan pagdating natin sa New Testament. Wala namang New Testament, wala namang Bagong Testamento. tama. Version lang yan ng mga walang New Testament, kundi mayroon New Covenant. Covenant. Oo. Yun ang dapat. Kasi sa Hebreo, iba po yung testament at iba po yung covenant. Kasi sinabing testament, kasulatan po yun. Oo. Pag sinabing covenant, kasunduan. Mm. So, mayroong bagong kasunduan dahil yan po ay nakasulat sa Jeremiah chapter 31. At alam naman po natin ang lahat na ang kasulatan o yung salita ng Elohim ay hindi yung naluluma kahit kailanman. Okay. Nang magawa ang tuldang tipanan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ni Abba. Hindi makapasok si Moses sapagkat nanatili sa loob nito ang ulap at napuspos ito ng kaluwalhatian ni Abba. Sa pagkalakbay ng mga Israelita, nagpatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy. Hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung ang araw ang ulap ng kapangyarihan ni Abba ay nasa tapat ng tabernakulo, kung gabi na may maging haliging apoy, ito'y nasa isang lugar nakitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay. Amen. So, yung tolda pala, nililipat lang yon kapag ang Shekinah o tinatawag nating glory ng Elohim
ay tataas. So, yun ay signal ng buong Israel na lalakbay na sila. At sa gabi naman, ito ay naging haliging apoy. Para magiging tanglaw sa kanila pagka umaga, baga sabihin natin hindi mainit. Oo. Hindi sila naiinitan sa sikat ng araw masyado dahil yung nagsisilbing clouds ba, no, yung ulap covered sa kanila para hindi sila maano sa init ng araw. So may mga bata, may mga hayop, hindi sila na pipinsala sa init ng araw. Pagka gabi, sa lamig, hindi rin sila masyadong na sa lamig dahil yung ulap sa umaga magiging apoy sa gabi. At ang posibleng dito, yung ulan. Pag umulan, posible talaga silang mababasa. So mayroong tulda. Yung tabernakulo nila, yung mga pangsisilbing bahay nila. Yun po ang naging sitwasyon ng mga Israelita nung sila'y naglalakbay. At maraming mga nagsasabi na kung tayo lang, sabi ng mga mananampalatayang iba, kung tayo lang ang nandun sa sitwasyon ng mga Israelita, hindi siguro natin magawang sabi natin magmurmur, yung magreklamo dahil ayun nga nakikita ng mga milagro, mga kapangyarihan, mga himala, ibiruin mo, nakita mo yung ulap bumaba. Mga milagro ba? So, masasabi natin na kung sa panahon nila, tayo nandoon, so, grabe siguro yung, pananampalataya siguro. Pero kung titingnan mo rin ang hirap ng sitwasyon nila, kagaya na lang ng tabernakulo, Feast of Tabernacle, 7 days lang, pero pag umuulan, nandun ka sa tabernakulo, ramdam mo yung mahirap at uncomfortable talaga. At lalo na pag biruin mo, ito pinaka-realidad sa kanilang journey. Pag nag-CR, wala naman silang dalang CR. Wala naman silang arinula. So, medyo kung titingnan mo yung sitwasyon nila, mahirap talaga. Kahit pa nandoon yung milagro, nandoon yung mga bagay. Pero di natin sa Bisaya ba, di nato mapangrisgahan ang nagiging sitwasyon ng mga Israelita dahil napakahirap ng buhay nila nung sila'y nasa wilderness. Siguro, tubig, pangunahing problema. Liligo ka, imagine mo, 600 men. Tayo nga dito, mayroon tayong tubig, pero yung tubig, nauubos, hindi tayo nakakaligo halos. Imagine mo yung mga realidad na gawain araw-araw kung nasa wilderness. Po yung sitwasyon. So, normal or maunawaan natin na kahit nakakita man sila ng mga milagro, dahil din sa kanilang naramdamang hirap na nandoon kasi sa kanilang sitwasyon, kaya po yung iba na hindi talaga umiibig sa Elohim, nagre-reklamo. Ganun po. At ngayon naman, baliktad din rin yung naging sitwasyon sa atin, sa kanila. Ang sitwasyon natin, although nasa journey pa rin tayo, pero not totally na nasa literal na wilderness. Kundi, ang mahirap ngayon, hindi tayo nakakakita rin ng mga ganung bagay na kamanga-manga talaga. Ngunit, sa sitwasyon naman natin, medyo magaan din yung sitwasyon natin. Nakakatulog tayo ng kutson, nakaka-CR tayo sa inodoro, at nakakaligo tayo sa loob ng banyo, at mayroon tayong tubig, at nakakakain tayo ng iba't ibang pagkain sa araw-araw. Ngunit yung ating ang mga Israelita noon, ano yun? Kung ano yung mayroon, yun lang ang kakainin nila. So, masasabi natin kung sa pananampalataya,
Nakapokus lang tayo. Andun nga yung Elohim nagpapakita. Ngunit yung sitwasyon naman nila ang tumutulak sa kanila na i-test ang kanilang damdamin kung tunay nga ba na sila ay umibig sa Elohim. Ngayon din, ang itetest ng Elohim, yung pananampalataya natin. Kung tayo ba ay naniniwala sa Kanya, kahit hindi tayo nakakakita ng mga kamanghamanghang bagay na katulad ng nagaganap sa panahon ng mga Israelita. Pero, andun yung komportableng sitwasyon natin. Napaka ano po sa sitwasyon natin ngayon. Yung mga iba nga, hindi nga pag nagsimba, hindi nga dinadala yung bata dahil hasol ba. Pero imagine mo, may mga bata, mga anak yung nasa journey, may mga hayupan pa. Grabe. So, katulad lang din ang naging sitwasyon natin. Mas masasabi natin na hayahaya ang ating sitwasyon ngayon. Ang atin lang i-maintain is yung pananampalataya natin na tayo ay hindi mawawala ng pananampalataya sa Elohim. Dahil mayroon pong mga kaganapan sa buhay na minsan darating sa isip natin na totoo ba na mayroong Elohim. Minsan darating sa buhay natin, darating sa pag-iisip natin na nakaupo ka na nagbulay-bulay sa salita ng Elohim. Minsan naiisip mo, totoo ba ito o hindi? Dumating sa pag-iisip natin ng mga ganung bagay, ngunit kailangan nating ma-overcome dahil po, yan po ang ating dapat labanan. Dahil dati po, nawawalan sila ng pananampalataya sa Elohim kahit ag-i-exist yung mga miracle, mga aktual na mga kaganapang milagro na ipinakita ng Elohim dahil sa kanilang sitwasyon. Ngayon din, dahil din sa ating sitwasyon na hayahay minsan, yun din ang maghihila sa atin para mawalan tayo ng pananampalataya. Lalo na't makikita mo na yung hindi naglilingkod, hindi nakakakilala, hindi sumusunod sa Torah, pinagpala. Tapos ikaw, sumusunod sa Torah, hindi pinagpala. Hindi na nating, walang katulad sa kanya na pagpapalang material. At mararama mo na parang wala lang yata to. Pero yan po ay isang mga kaganapan na dapat nating ma-overcome sa ating mga sarili para hindi po tayo panghinaan ng loob. At ang mai-share ko sa ganyang mga sitwasyon, patuloy lang talaga. Kasi daraan yan, mga lamig sa buhay. At salamat po sa ating lahat at dito po nagtatapos ang Book of Exodus. At para sa kalaman ng lahat, para sa akin, hindi ito dapat tawaging Exodus. Dahil hindi pa nga sila naglalakad dito. Natatapos yung Book of Exodus, ngunit hindi po sila naglalakad. Nagtatrabaho po sila sa tabernakulo. Dahil ang Exodus po ay katumbas po nito sa Hebrew is Shemot, na ang ibig sabihin mga pangalan. At ang Genesis ay Bereshit, na ang ibig sabihin ay beginning, simula. At ang kasunod na libro sa Hebrew ay Shemot. Ngayon, ang kasunod na libro na ating tatalakayin nito sa ating daily bread ay ang Vayikra na tinawag na Leviticus dahil doon nasusulat ang mga rules ng kaparian, karamihan. Pero yun po ay interpretation na lang ng mga Grigo, ngunit ang tunay po nun, simulan natin sa Genesis, ganito po yun. Bereshit, Shemot, Vayikra. Nang ibig sabihin, in the beginning, the names, He called. Yan po. At salamat po sa ating lahat. Magandang umaga. Shalom Aleichem.